Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, once again, I am Ma'am Cha. Kung hindi ka pa nakakapag-like and subscribe sa vlog ko, do not forget to hit the like button and then subscribe. So, for today's video, naisipan kong gumawa ng vlog kung saan ipapakita ko yung different related courses na pwedeng kunin ng mga gas and UMS students after graduation. So, ipapakita ko din kung ano yung mga career path na pwede nilang tahakin after naman nilang graduate ng college. So, I hope na makatulong to sa mga UMS and gas students kasi as I observe and based on my research, karamihan sa mga nababasa kong mga post sa Facebook, napakadami pa ding mga bata na confused kung ano ba yung kukunin nilang course after graduation. So, ang iniiwasan kasi natin dito is yung ma-disalign sila na, for example, yung student sila tapos kukuha sila ng tinatawag nating mga accountancy courses, medyo mahirapan silang mag-adjust. So, I hope na itong educational vlog na to ay makatulong, maging informative sa mga students para ma-avoid yung mga misconception, ma-avoid yung mga confusion, para din makatulong sa kanila kung ano ba talaga yung pwede nilang tahakin after graduate ng senior high school and also after din graduate ng college. So, based on my research, karamihan ng mga estudyante, especially the UMS and gas students, ay nagtatanong kung pwede ba silang kumuha ng criminology course, pwede ba silang kumuha ng mass communication course, pwede din ba nilang kunin yung tinatawag nating psychology course. Pwede. So, unahin muna natin kung ano yung mga courses na pwedeng kunin ng mga UMS students and later on, gas naman tayo. Actually, may pagkakaparehas ang mga courses and career path na pwedeng tahakin ng gas and UMS students. Kasi we all know that the general academic strand ay sobrang lawak. Okay? Ibig sabihin, even yung mga subject ng STEM, subject ng ABM, subject ng UMS, ay pwede din nilang or inaaral din nila or tinetake din nila. So, sobrang lawak ng field na pwede nilang puntahan, especially when they were being confused kung ano ba talaga yung gusto nila in the future. So, ito yung mga courses na pwedeng i-take ng mga UMS students. So, check it out. So, ikaw ba ay isang UMS students na mahilig magbasa ng mga news or mahilig manood ng mga balita? Ikaw ba ay isang students na magaling pagdating sa mga write-ups? Ikaw ba ay isang student na magaling gumawa ng mga essay, gumawa ng mga news? Bagay na bagay sa'yo yung tinatawag nating course na AB Journalism. Maganda rin yung tinatawag nating AB English. Meron din tayong tinatawag na AB Communication. So, or pwede din yung Bachelor of Arts in Mass Communication. So, yun yung mga courses na bagay sa'yo. Especially if sanay na sanay ka talaga pagdating sa pagre-report, sanay na sanay ka pagdating sa linguistic, sanay ka pagdating sa radio broadcasting. So, unang-una natin is yung tinatawag nating AB English. So, under AB English, pwede silang turuan regarding the different types of literature. Tinuturuan din sila dyan about linguistic, yung mga different languages all over the world. Under AB English, may mga subject din sila related to computer literacy. Meron din silang tinatawag na accent neutralization, mga subject na developmental reading. Meron din tayo dito tinatawag na Bachelor of Arts in Communication, kung saan ang mga subject nila is more on basic communication arts and skills, more on mass media, more on introduction to language study. Under din ng AB Communication
course, pag kinuha mo yung mga ganong courses, pwede kang maging news anchor in the future, pwede kang maging isang linguistic, pwede kang maging weather forecaster, pwede kang maging editor-in-chief, pwede kang maging radio broadcaster, so pwede ka ding maging English professor, pwede kang maging grammarian, or yung mga tinatawag nating English critic. So, ikaw ba isang student na pangarap maging isang teacher? Ikaw ba isang student na pinangarap makapagsilbi sa bayan bilang isang politician, bilang isang barangay captain, bilang isang councilor, bilang isang senator, or bilang isang presidente ng Pilipinas? Ikaw ba ay isang student na pinangarap makapagsilbi bilang isang social worker, makapagsilbi sa mga kapwa mo, sa community mo? So, pwede kang kumuha ng tinatawag nating course na public relation. Pwede mong kunin yung tinatawag nating BS Social Work. Pwede kang kumuha ng tinatawag nating AB Political Science. Pwede ka din kumuha ng course na tinatawag nating Bachelor of Science in Elementary Education. Pwede din yung tinatawag nating Bachelor of Science. So, pwede din tinatawag nating Bachelor of Science in Secondary Education. So, yun yung mga works na tinatawag nating more on public relation, more on public works, more on pagsisilbi sa bayan, more on pagsisilbi sa kapwa-tao. So, para naman sa mga student na pangarap maging isang pulis, pangarap magtrabaho sa Bureau of Correction, pangarap maging isang security administrator. So, pwede kayong kumuha ng course na tinatawag nating Bachelor of Science in Criminology, or also known as Bachelor of Science in Criminal Justice. Pwede din silang kumuha ng course na Bachelor of Science in Industrial Security Administration. Pwede din dyan yung mga courses related to Bureau of Fire. Okay, kung gusto mo magtrabaho sa Bureau of Fire, pwede kang maging fireman, firewoman. Karamihan kasi ng mga student, gusto talaga nilang kumuha ng tinatawag na BS Criminology. Sila yung mga taong gustong magkaroon ng paninindigan, gustong mapanatili yung peace and order or kaayusan ng buong bansa. Nasabi na natin kanina, related to public relation, pwede din kumuha yung mga bata or yung mga student ng course na tinatawag natin sociologists. They can also be counselor. Okay, pwede silang kumuha ng mga course related to counseling. Pwede din silang kumuha ng course na tinatawag nating BS Psychology. Okay, since more on social sciences, more on kung paano mamuhay ang tao, kung paano mag-isip ang tao, kung ano yung pag-uugali ng tao. Ito yung mga inaaral ng mga tinatawag nating psychologists and sociologists. So, base sa observation ko, karamihan ng mga students ay halos same lang yung mga courses or halos same lang yung career path na gusto nilang tahakin, same as the students. Karamihan din naman sa mga students, they also they really want to become an architect. Gusto rin nila maging engineer. Kaya nga, diba, in general academic strand, talagang most of the subject na meron ang UMS, meron ang STEM, meron ang ABM, ay ino-offer din sa GAS. So, ano-ano yung mga courses na pwede nilang i-take? Pwede silang kumuha ng course, engineering courses, medical courses. They can also be a teacher. Pwede silang kumuha ng course na accountancy, psychology, architecture. So, napakaswerte ng mga students kasi sobrang lawak ng pwede nilang puntahan. Mamimili na lang talaga sila ng pinaka-best course na kung saan dadalhin sila sa sobrang gandang
career path. They can also become politician, pwede silang maging architect, pwede silang maging teacher, pwede silang maging doctor, pwede silang maging psychologist, veterinarian, pwede silang maging anthropologist. Sobrang daming courses at sobrang daming career path ang pwede nilang tahakin kasi sobrang lawak din ng pwede nilang aralin. So, I hope and I wish na marami kayong natutunan. I hope and I wish na kahit papano nalinawan kayo kung ano yung mga courses or kung ano yung course na pwede nyong i-take pagdating ng college and kung ano yung career path na pwede nyong tahakin after nyong graduate sa college. So, I hope hindi kayo ma-disalign. Wish you all the best in life. Lalong-lalo na yung mga grade 12 students and GAS students. So, mag-aral kayo ng mabuti, piliin nyo kung saan talaga kayo nababagay at kung saan talaga yung career path na talagang makakatulong sa pag-grow nyo professionally and academically. So, that's all for today. Kung hindi ka pa nagla-like and subscribe, do not forget to hit the button like and then subscribe. Pwede mo ding i-share and so, that's all for today. Once again, I am Ma'am Cha. So, God bless you all.